Hello mga beshi! Good, good evening naman sa lahat. Nakakaloka, medyo madilim ngayon. Nakakaloka, di ba? Bihira ako mag-film ng gabi at nakabukas lang yung lampshade. Alam nyo naman, gustong-gusto ko in the dark. Charis! Dark talaga. Ayun, bihira ako mag-film ng gabi. Usually, umaga lang talaga. But I don't have a choice. Gusto ko kayong bigyan ng update, live update. Wala na tayong choice. So, eto lang yung time ko para sa inyo. Char! Busy sa kaka-OT. Nakakaloka! Ayan. Yesterday was actually my third day. Actually, may duty ako ng Thursday, Friday, and Saturday. So, itong tatlong araw na to, mga beshi, ay first day nasa non-critical ako, tapos second day nasa non-critical pa rin. Pang third day ko nasa non-critical pa rin. Grabe ang nangyari on the third day. Kasi on the first and second day, okay lang sa akin. Pero ine-expect ko sana that on my third day, mabibigyan ako ng parang light duty. Pero hindi pa rin nangyari. So, usually, ang nangyayari, nagro-rotate kami. Kaso ang nangyari, hindi nga ako na-rotate. Though, hindi siya maraming yung influx ng patient ay hindi sobrang dami kahapon kasi nga Saturday, but still napakabigat ng duty. Bakit? Kasi konti lang yung rooms na naka-open and konti lang din yung nurse on duty, tapos nagpapauwi pa sila. So, mas nagiging toxic, mas konti lang yung patient na dumarating. So, naging toxic pa rin ako. I almost broke into tears yesterday. Sobrang frustrated, sobrang busy ko, sobrang as in nakakaloka. Yung feeling na gusto mo nang mag-resign kinabukasan after ng shift mo, yung feeling na gusto mo nang huminto ng bedside nursing, yung feeling na gusto mo nang galit ka sa mundo, galit ka sa lahat kasi parang kino-question mo yung God kung bakit ka nahihirapan. 'Di ba? Yun yung feeling na naramdaman ko yesterday. Actually, kung iisipin mo nga naman, bakit ba ako malalagay on my third day sa same ano pa rin, same assignment, 'di ba? On my first day. Yung nakuha kong assignment yesterday is just the same assignment that I got on my first day, in which napakabigat na assignment if I were to ask. Charis! If I were to ask. O diba, nakakaloka. As in, napakabigat ng pakiramdam ko yesterday. As in, sobra-sobra. Nakakaloka. Kasi halatang-halata yung pagiging unfair ng unit na pinagtatrabahuhan ko ngayon in terms of patient allocation, in terms of assignment, pagbibigay ng assignment, as in nakakalokang charge nurse. Unfair to the highest level, maximum 100 times unfair. O, diba? Nakakaloka. So, well, anyway, isa lang naman yung parang napagtanto ko yesterday. Number one is that hindi ko magagawang magstay for straight 5 years until, makaalis ako dito sa Amerika sa unit na yan. As in, napaka-toxic ng mga tao. Kasi sobrang racist. As in, to the highest level. It's not the patient. Maintindihan mo pa yung mga patient, pero yung mga kasama mo na masyadong pabebe, nagmamagaling, as in, 'di ba? Hindi mo siya matitiis for a very long period of time. Kung siguro hindi ako magli-leave or magbabakasyon next week, baka December mag-file na ako ng resignation ko. Pero tingnan natin kung anong mga mangyayari sa susunod na kabanata. Marami pa namang mga ospital, of course, 'di ba? Maraming hiring at hindi ko deserve na matrato ng ganito. But one thing that I have realized yesterday is that
dapat hindi ako magpadalos-dalos ng desisyon ko kasi marami akong dapat i-considera financially. Number one, yung pag-liquidate ng car ko, yung bahay ko ngayon hanggang April pa yung kontrata ko. So ayoko namang mag-buyout at maglabas ng bonggang-bongga. 'Di ba, for a buyout fee. Kung aalis ako, magba-buyout din ako ng kontrata ko ngayon mismo. So medyo mapapagastos tayo ng bonggang-bongga. So ang inisip ko na lang, since magre-resign din naman ako, since magbabakasyon din naman ako next week at ang balik ko last week na of November. So, kaya ko naman sigurong tiisin muna pagkabalik ko fresh from vacation ang December, January, February, tsaka March. So, 4 na buwan na lang. Kung hindi natin matagalan talaga, for sure, magnanatili ako dito sa Ohio and maghahanap-hanap na lang ako ng mga PRN job, whatever. Or ng trabaho, di ba? Kung makakaalis man ako dito. But anyway, kung makakaalis man ako sa pinagtatrabahuhan ko ngayon. So, isa din sa mga ipinagpapasalamat ko na survive naman ang ship is that maybe this is God's way to prepare me para sa isang malaking adventure, isang malaking hamon. Baka pag nalipat ako ng ospital, all of my, struggle, challenges ngayon will be so much easier sa lilipatan kong ospital. 'Di ba? Malay natin. Shalak! O 'di ba? Pero yung attitude, yung pagiging racist ng pinagtatrabahuhan ko ngayon is really unbearable at unbearable and halatang-halata naman. Hindi lang kami yung nakakahalata, pati na yung mga ibang mga lahi. O, di ba? Nakakaloka. May aalis nga ngayong buwan sa amin. Kunin ko lang yung ano ko. O, diba? Nakakaloka. May aalis nga ngayong buwan sa amin. Bumili ako ng hindi ko na matiis. Nakakita ulit ako kanina ng promo or sale sa Kroger na $8 or $7.99 dalawa ng ganito na tab na dates. Favorite ko kasi talaga ang dates, mga beshi. Nakakamiss talaga ang Arabo. Shalak. Ngayon, nakakamiss talaga ang Saudi, as in, sobra kong namimiss yan. Favorite brand ko, Majul. Majul dates. Sabi ni Ate Van sa akin, itry ko daw yung sukari. Ayoko nun. Ito talaga yung nakasanayan. Nakasanayan! So, yun na nga, nakakaloka mang ikwento sa inyo, pero isa sa mga disadvantage kapag nagwo-work ka sa isang unit, hospital, or facility na konti pa lamang yung mga Pinoy, tapos kontrolado siya ng mga puti or mga white na mga nurses. O, diba? Nakakaloka. As in. Madami rin naman akong mga white na mga nurse, na mga friendship, na mga white na. Pero, lalo na yung mga bagong grad, as in, nakakaloka day. Super, super bida-bida. In short, Jollibee lahat. Mga utak cum laude lahat day. Diba? Comment down below sa inyong mga subscriber ko ng dito sa YouTube kung marami din kayong mga new grad na utak at feeling cum laude sa area. Shalak! Diba? Marami, diba? Mga utak at feeling cum laude dahil nakakaloka. Sarap paghambalusin ng bedpan, mga shalak.
mga beshi, sa mga mababait na mga YouTube subscriber ko, please, comment down below naman kung meron kayong alam na pwede kong lipatang ospital, mga beshi. Based from your recommendation. At sana makasecure ako ng job with a starting, yung start date is mga March or April. O, diba? Bongga! Mag-comment naman kayo kasi gusto ko ring, pumunta sa isang ospital or unit na meron na akong kakilala or meron nang nag-refer sa akin, 'di ba? Mga shelak. Wag lang yung California, baka hindi ko afford doon. Char! Baka hindi tayo makapag-apply agad ng license endorsement, 'di ba? Mga ibang state pwede na siguro, yung madali lang yung license endorsement. Hindi naman sa madali, yung mabilis lang at kaya ng aking time frame. Kung sisimulan ko na ngayon. O, diba? Bungacious! Hindi na talaga ako hindi na ako tatagal dito, dahil. So, binibilang-bilang ko na yung mga araw ko. In short, bilang na ang mga araw ko dito. Shalak! O siya, sige na mga inday, hanggang dito na lang ang vlog na to. At iinitin or ilalagay ko pa sa dryer yung aking damit na nilaphan ko kanina. O siya, sige na mga inday, babush na. Bye! Mwah! Shalak!